Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Spill the tea. Ang mga katagang yan ay madalas nating makita sa social media. Ito ang sinasabi kapag nais ng isang tao na malaman ang kwento sa likod ng isang nakakaintrigang post. Maraming nais na alamin ang latest na chismis kahit sa mga taong hindi nila kakilala. Ayaw nilang magpapahuli sa pinag-uusapan ng marami. Ngunit ano nga ba ang hindi magandang epekto ng pagiging tsismosa? Maaari nga ba itong makasira ng relasyon o pagkakaibigan? Dear Papa Dudut, finally natapos ko na rin ang sulat ko sa iyo para ikwento ang aking kagagahan na nagawa sa aking buhay. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Marites. Bagay kasi sa akin ang pangalan na yan dahil isa akong dakilang tsismosa noong araw. Dati ay nakatira kami sa probinsya kasama ang aking nanay na bedridden. Katulong ko po sa pag-aalaga ang kapatid ko na babae na mas bata sa akin na si Olga. Nagtitinda ko noon ng ulam. Inilalako ko siya kasi wala akong space sa bahay namin para doon ko yon ibenta. Si Olga naman ay isang call center agent ng panahon na yon. Kahit paano ay nakakasurvive naman kami sa life. Wala na kasi ang tatay namin dahil namatay siya sa pagkakasakit. Ang iba kong kapatid ay may sarili ng pamilya. Nagbibigay naman sila sa amin ng pera pero pangtustos sa pangangailangan ni nanay lalo na pagdating sa kanyang gamot. Isa sa nagpapabuhay ng aking dugo ay ang chismis. Kapag nakakakita ako ng umpukan ng mga taga roon sa amin ay talagang nakikisali ako kasi automatic na nag-uusap sila tungkol sa pinaka-latest na chismis. Siyempre ayoko magpahuli sa mga ganong klase ng bagay. Ang gusto ko ay updated ako kung sino ba ang buntis o sino ang kabit ni ganito. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit nag-i-enjoy ako na pag-usapan ang buhay ng ibang tao, Papa Dudut. Nagkakaroon ako ng self-satisfaction kapag nalalaman ko ang mga problemang pinagdadaanan ng iba. Siguro ay dahil sa masyadong boring ang buhay ko kaya ganon. Wala pong excitement kaya sa buhay ng iba ko yon kinukuha. Dati ay nakikinig lamang ako sa chismis ng iba at tagabigay lang ng opinyon. Pero nang maglaon ay isa na rin ako sa tagapagbalita ng mga chismis na aking nasasagap. Naging mapanghusga ako kagaya ng iba kahit na hindi ko alam ang buong kwento o kung bakit yon nangyari. Naging habit ko na ang chismis, Papa Dudut. Sa umaga pa lang kapag nagwawalis ako sa harapan ng bahay at may napapadaan ay kinakausap ko at tinatanong ko kung alam ba niya ang nangyari kay ganito.
Tapos mapapachismis na ako kaagad. Sa tuwing naglalako ako ng ulam ay napapakwento rin ako sa mga suki ko. Ako na nga ang madalas nilang tinatanong kung ano nga ba ang latest na chismis kasi alam nila na alam ko kung ano ang latest. Kumbaga parang ulam ko na ang chismis. Kinakain ko na ito at parte na ito ng aking buhay. Feeling ko ay manghihina ako kapag hindi ako nakipagchismisan sa loob ng isang araw. Kung minsan ay napagsasabihan na ako ng kapatid ko. Kagaya na lamang ng isang umaga ay bumili ako ng pandesal tapos ay hindi agad ako nakabalik sa bahay dahil napachismis ako sa daanan. May sinabi kasi sa akin si Aling Guada. Naalis na raw yung nakatira sa bahay sa tabi ng bahay namin. Ang kwento ay naghihirap na raw ang mag-asawang yon kaya ibebenta na ang bahay. Sabi ko pa ay baka maghihiwalay na yung mag-asawa kasi hindi sila magkaroon ng anak. Kahit na hindi ako sigurado ay sinabi ko na baka walang kakayahan na magkaroon ng anak yung babae. Ganon ako makipagchismisan, Papa Dudut. Kahit na hindi ako sure kung totoo ang sasabihin ko ay sinasabi ko pa rin para lang mapahaba ang usapan ay ganon ang aking ginagawa. Pag uwi ko sa bahay ay nakabusangot ang mukha ni Olga sa akin. Bakit ang tagal mo ate? Malilate na ako. Hindi pa ako nakakapag-almusal. Nakipagchismisan ka na naman siguro no? May inis na wika pa ni Olga. Hindi no. Marami kasing bumibili sa bakery. Pagsisinungaling ko. Naku, hindi na ako naniniwala sa palusot mo na yan ate. Parang di naman kita kilala. Sabi ng kapatid ko. Hayaan mo na. Kesa kung anong ginagawa ko. Di ba? Turan ko. Hindi kasi maganda ang pagiging tsismosa ate. Mapapahama ka niyan. Baka mamaya ay ipabarangay ka pa. Kasi isa ka sa mga nagpapakalat ng mga kwentong hindi sigurado sa lugar natin. Ang sabi pa ni Olga. FYI, hindi ako tsismosa. Makwento lang talaga ako. Tama na nga yan, kumain na tayo para makalis ka na. Pag-iwas ko sa usapan namin ni Olga. Kahit alam kong tsismosa ako, ay ayoko na tatawagin akong tsismosa, Papa Dudut. Masakit yon para sa akin. Kahit naman sigurong tsismosa ang kagaya ko. Kumbaga ay in denial kami kahit alam namin na tsismosa talaga kami. Totoo nga na masakit ang katotohanan. Hindi ko matanggap na isa akong tsismosa kahit ganon talaga ako. Isang araw ay napansin ko na wala nang nakatira sa bahay na nasa tabi namin. Doon ko nalaman na totoo pala yung chismis na alis na yung mag-asawa na nakatira doon. Makalipas nga ang ilang buwan ay may isang babae na halos kaedad ko ang tumira sa bahay na yon. Bilang isang tsismosa ay pasilip-silip ako kung minsan upang makita kung ano ang itsura ng babae na bagong nakatira sa bahay na yon, Papa Dudut. Nakikita ko siya tuwing gabi kapag umuwi siya mula sa trabaho niya. Alam ko na galing siya sa trabaho dahil nakasuot pa siya ng office uniform kapag nakikita ko siyang umuwi. Masungit ang unang impression ko sa babaeng yon. Papa Dudut, palaging seryoso ang mukha niya. 1 week na siyang nakatira roon pero wala pa akong nakikitang nagiging kaibigan niya. Parang trabaho at bahay lamang ang buhay niya. Hanggang isang gabi ay nakatambay ako noon sa labas ng bahay namin nang makita ko na papasok sa bahay niya yung babae. May bitbit siyang 2 box ng pizza. Agad na gumana ang utak kong judgmental at naisip ko na baka may iba siyang kasama kasi 2 pizza ang dala niya. Hindi naman niya siguro kayang ubusin ang mga yon. Pasilip-silip ako sa kanya nang bigla siyang mapatingin sa akin. Ngumiti yung babae sa akin at nagmagandang gabi siya sa akin. Bumati rin naman ako sa kanya.
Ako pala yung bagong lipat dito sa bahay na katabi ninyo. Ako si Sammy, pagpapakilala ng babae. Marites naman ako. Wala ka bang kasama sa bahay? Tanong ko. Wala, ako lang mag-isa. Tugon niya. Naku, delikado ang panahon ngayon. Tapos babae ka pa. Dapat ay may kasama ka sa bahay. Turan ko, pero ang totoo ay gusto ko lang malaman kung may kasama nga ba si Sammy sa bahay niya. Ayon kay Sammy ay hindi niya kailangan ng kasama dahil sanay siya sa mabuhay ng mag-isa. Independent pala siya. Natuwa ako nang ibigay ni Sammy ang isang box ng pizza sa akin. Humingi pa siya ng pasensya kung noon lang daw kami nagkapag-usap dahil talagang busy siya sa pagtatrabaho at medyo nahihiya siya sa akin. Doon na nagsimula ang pagiging magkaibigan namin ni Sammy, Papa Dudut. Sa paglipas ng mga araw ay nakita ko na mabait siyang tao. Wala talaga siyang kasama sa bahay niya. Nabili na rin pala niya yung bahay pero kalahati pa lamang ang naibabayad niya. Tinanong ko siya kung ano nga ba ang dahilan at ipinagbenta ang bahay na tinitirhan niya ng mag-asawa na dating may-ari. Nalaman ko kay Sammy na mag-a-abroad na pala yung lalaki at uuwi muna ng province yung babae. Hindi pala totoo ang hinala namin na naghiwalay yung mag-asawa. Kuminsan talaga ay mali rin ako ng mga hinala sa mga chismis na ipinapalaganap ko. Madalas kapag walang pasok sa trabaho si Sammy at nagpupunta siya sa bahay, nakilala na rin siya ni Nanay at ni Olga. Mahusay magluto si Sammy kaya kapag nagluluto siya ay nagbibigay siya sa amin ng ulam. Napaka-generous niya. Kaya nasabi ko na ang swerte ko kasi kapitbahay ko si Sammy. Kaya pinangako ko ang aking sarili na ligtas siya sa pagiging tsismosa ko. Poprotektahan ko si Sammy laban sa mga taong magsasalita ng masama tungkol sa kanya. Dahil ako mismo ay alam ko na mabuti siyang tao. Hoy Marites, wala ka bang nasasagap na chismis tungkol dun sa bago ninyong kapitbahay na babae? Aba, dapat ay meron kasi neighbor mo siya. Sabi sa akin ni Marisol habang nasa umpukan kami ng tanghaling tapat. Si Sammy? Wala no, mabait na tao yun. Turan ko. Bakit wala? Hindi ba siya pokpok? O baka naman kabit siya kasi mag-isa sa bahay eh. Wala ka bang nakikitang lalaki na nagpupunta sa bahay niya? Hindi kaya aswang ang kapitbahay mo? Sambit naman ni Marichu. Naku, tigilan niyo nga si Sammy. Gaya ng sabi ko, mabait siya. Wala siyang itinatagong sikreto o kung ano. Kung may pagchichismisan kayo ay huwag si Sammy kasi best friend ko yun. Ako ang makakalaban ninyo, pabiro kong wika pero may tono ng pagbabanta. Wow, kailan pa may nakaligtas sa pagiging chismosa mo? Kulang na lang pati mga buntis na aso rito sa barangay natin ay alamin mo kung sino ang aso ang nakabuntis. Biro pa ni Marisol. Hindi ako chismosa no. Ang chismosa hindi totoo ang pinapakalat. Ako mga totoong kwento ang mga sinasabi ko sa inyo. Basta wag ninyong pag-uusapan si Sammy. Mabait siya period. Sambit ko. Ganon nga yata kapag kaibigan mo at mabait sa iyo ang isang tao no? Poprotektahan mo siya sa paraan na alam mo. Ayoko kasi papadudot na sumama ang loob ni Sammy kapag pinagchismisan. Kahit kasi chismosa ako. Ako mismo ay ayoko na mapag-usapan ako. Kaya hindi ako nagsishare ng kwento ng buhay ko. Kwento na lang ng ibang tao ang pinag-uusapan ko at ng mga kapwa ko chismosa. Isang araw ay kinausap ako ni Olga at napansin ko kaagad na seryoso siya at parang balisa. Kaya naramdaman ko kaagad na meron siyang problema at hindi maganda ang sasabihin niya. Hanggang sa sinabi niya na buntis siya at 4 na buwan na. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng kapatid ko kasi ang pagkakaalam ko ay wala siyang boyfriend.
Aniya hindi niya sinabi sa akin na may jowa siya dahil baka pati siya ay ichismis ko. Bakit ko naman gagawin yun kapatid kita? Hindi kita ichismis. Teka, nasa na ang ama ng dinadala mo? Tinakasan ka ba? Nagtatago na ba ngayon? Tanong ko kay Olga. Pananagutan niya ako ate. Ang gusto nga ng parents niya ay doon ako tumira sa bahay nila para mas maalagaan ako. Kaya magpapatulong sana ako sa iyo na sabihin kay nanay na buntis ako at aalis na ako rito sa bahay. Ang sabi pa ni Olga. Iiwan mo kami ni nanay? Paano si nanay? Paano kapag maglalako ako ng ulam? Sino ang magbabantay sa kanya? Ang nababahala kong tanong. Ang sabi ni Olga ay wala na siyang magagawa. Kailangan na talaga niyang umalis ng bahay. Kung gusto ko raw ay humanap ako ng mag-aalaga kay nanay at maghahati-hati kaming magkakapatid sa pagbabayad sa mag-aalaga sa aming ina. Ang sabi pa ni Olga kapag nanganak na siya ay magpapakasal na sila ng boyfriend niya. Ayaw din niyang magbuntis sa lugar namin dahil alam niya na makakarinig lamang siya ng kung ano-anong mga chismis dahil balwarte raw ng mga chismosa ang lugar namin. Ayaw niya raw na ma-stress lalo na't buntis siya. Wala na akong nagawa kundi ang payagan si Olga sa pag-alis niya sa bahay. Tinulungan ko siyang sabihin sa nanay namin. Naiyak pa nga si nanay pero ang sabi niya kay Olga, kung yon ang makapagpapasaya sa kapatid ko ay hahayaan nito si Olga sa gusto nitong gawin. Ang bilin ni nanay kay Olga ay mag-iingat ito palagi at maging handa ito sa buhay ng pagiging isang ina at bilang asawa. Biniro ko pa nga si Olga na bakit niya ako inunahan na magkaroon ng anak. Dapat ay ako ang mauuna sa kanya dahil mas matanda ako kesa sa kanya. Naisip ko rin na mas makakabuting sa ibang lugar na lamang magbuntis ang kapatid ko kesa sa putaktihin siya ng mga chismosa. Baka mapaaway pa ako kapag ganon kasi pamilya ko na ang involved. Nalungkot ako nang umalis na sa bahay si Olga. Bata pa lamang ay magkasama na kaming dalawa at iyon ang unang beses na magkakalayo kaming dalawa, Papa Dudut. Ang sabi ko ay dadalawin ko na lamang siya sa bahay ng jowa niya kapag merong time. Mabuti na lamang. At nandyan si Sammy, Papa Dudut. May iba akong nakakausap kapag nasa bahay ako. Pakiramdam ko tuloy ay magkapatid na kaming dalawa. Dahil halos lahat ay sa kanya ko nasasabi. Sa kanya ko lang din sinabi na buntis si Olga at doon na ito titira sa bahay ng boyfriend niya. Hindi ko yun sinabi sa mga kachismisan ko kasi baka madagdagan pa ang kwento at kung ano pa ang isipin nila sa pagbubuntis ng kapatid ko. Ang sabi ko lang sa kanila ay may bago ng trabaho si Olga at malayo yon sa bahay namin kaya kailangan niyang lumipat ng tirahan na malapit sa bago niyang work. Dahil sa kailangan mag-ipon ng pera ni Olga para sa panganganak niya. At pagpapacheck up ay hindi ko na siya inobliga na magbigay sa akin ng pera. Naintindihan ko na iba na ang priority niya kaya mas sinipagan ko pang paglalako ko ng mga ulam. Kahit papaano naman ay nagbibigay pa rin ng iba kong kapatid pagdating sa pinansyal. Ngunit dumating na nga ang pandemic at sobrang naapektuhan ang mga trabaho ng mga kapatid ko. Nabawasan na ang mga pinapadala nilang pera. Ako naman ay nahinto ng ilang araw ang pagbebenta ng ulam dahil sa lockdown. Ang ginawa ko ay sa Facebook na lamang ako nagpapa-order at dinadala ko na lamang sa bahay ng mga nag-o-order sa akin. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kahit papaano ay nagagawa ko pa rin na kumita ng pera. Yun nga lang ay wala na ang face-to-face chismisan kasi bawal muna ang makipag-usap sa iba dahil kaputukan pa yon ng pagkalat ng virus, Papa Dudut. Pero syempre maparaan ang mga chismosang kagaya ko.
gumawa kami ng group chat ng mga kagaya kong tsismosa at doon kami nagbabagsakan ng mga maiinit at nagbabagang mga chismis. Hindi na lamang mga kalugar namin ang pinag-uusapan namin kundi maging ang mga latest na mga artista at iba pang mga kilalang personality sa social media. Nakakapanibago man na sa online na ang chismisan ay mas okay na yon kesa sa magkaroon pa ako ng COVID. Talagang hindi napigilan ng pandemya ang pagiging chismosa ko, Papa Dudut. May isang beses na napabarangay ako kasi pinakalat ko na yung isang pamilya ay nag-positive sa COVID. Kasi hindi talaga sila lumalabas tapos nurse yung isang anak nila. Bored ako kaya sinabi ko sa GC na mga chismosa na lahat ng tao sa bahay na yon ay may COVID. Napagalitan ako sa barangay kasi hindi naman pala totoo yung chismis ko. At nagpapakalat pa raw ako ng fake news na pwedeng magdulot ng panik sa mga taong nakasalamuhan ng pamilya na yon, Papa Dudut. Hiyang-hiya ako noon. Nalaman ni Sammy ang nangyayari at pinayuhan niya ako na huwag ko nang ulitin yon kasi hindi talaga tama. Kahit daw sigurado ako na nag-positive ang isang tao sa COVID ay hindi ko dapat yon ipagkalat. Ang sabi ko sa kanya ay nagkamali lang talaga ako ng hinala at ang mali ko rin ay ipinagkalat ko yon. Tuloy pa rin ang pagkakaibigan namin ni Sammy at naging work from home na siya dahil sa pandemic. Mas okay daw yon para hindi na niya kailangan pang lumabas ng bahay. Malaki rin ang naging tulong ni Sammy sa aming mag-ina, Papa Dudut. Lalo na noong wala kaming pambayad ng kuryente at tubig. Kay Sammy ako humiram ng pera para makabayad ako. Kahit kasi hindi naman pinuputulan ng kuryente ng panahon na yon, kapag hindi nakakabayad ay ayoko pa rin na lumobo ang bills sa bahay kasi baka mas mahirapan pa ako. Isang araw ay nabahala ako kasi paubos na ang maintenance na gamot ni nanay. Isa-isa kong tinawagan ang mga kapatid ko para humingi ng pera pero ilan lamang ang nagpadala. Si Olga naman ay walang naibigay dahil hindi na siya nagtatrabaho dahil malapit na siyang manganak. Kinagabihan ay nagpunta sa bahay si Sammy para magdala ng niluto niyang ulam sa amin. Aniya, doon na rin daw siya kakain sa amin dahil bigla siyang nalungkot at gusto niya na may kasabay siya sa pagkain. Pumayag ako kasi alam ko na safe si Sammy dahil halos hindi siya lumalabas ng bahay. Habang kumakain kami, naisip ko na manghiram ng pera kay Sammy. Sammy, may sasabihin pala ako sa iyo. Nakakahiya na ha, pero may extra money ka ba dyan? Hihiram sana ako ng pandagdag para sa gamot ni nanay. Ang nahihiya kong sabi. Meron naman. Magkano ba ang kailangan mo? Mabilis niyang tugon. Talaga? Uy, maraming salamat ha. Nakakaya kasi hindi ko pa buong nababayaran yung nahiram ko sa iyo dati. Sabi ko. Ano ka ba? Wala yun. Magkaibigan tayo at ang magkaibigan nagtutulungan, ang sabi pa ni Sammy. Napakalaki ng pasasalamat ko kay Sammy, Papa Dudut. Nang sabihin ko kung magkano ang hihiramin ko sa kanya, ay agad niyang ibinigay sa akin ng walang pagdadalawang isip. Nakiusap ako sa kanya na sana ay huwag na niyang sabihin sa mga kalugar namin na may utang ako sa kanya. Kasi panigurado na pagchichismisan ako. Ang sabi ni Sammy ay wala akong dapat na ipag-alala dahil hindi siya ganong klase ng tao. Isa pa, ako lang ang nakakausap niya sa lugar na yon dahil ako ang nag-iisa niyang kaibigan. Wala raw sa pagkatao niya ang ikwento sa iba mga bagay na naitutulong niya sa kanyang kapwa. Hindi lang yon ang naibigay na tulong ni Sammy sa akin. Maraming beses na ultimo bigas, asukal, at kung ano-ano pa ay nanghihingi ako kay Sammy. Kung minsan ay nagchat-chat pa siya sa akin at tinatanong niya kung may pagkain ba kami ni nanay. At kapag sinabi kong wala ay binibigyan niya kami ni nanay ng pagkain. Naging parang pamilya na ang turing ni Sammy sa akin at kay nanay. Hindi ako makapaniwala na may ganong tao na sobrang bait
mali pala talaga ang first impression ko sa kanya. Na masungit siya kasi kabaligtaran noon si Sammy. Dahil sa mga kabutihan na ipinakita ni Sammy ay nakapag-isip-isip ako. Makakabuti siguro kung gayahin ko si Sammy na walang interes sa mga chismis. Minsan kasi ay nagkausap kami at tinanong ko siya kung kilala niya yung dalagang anak na nasa tapat ng bahay niya. Ang sabi ko ay nabuntis yata yon kaya hindi na lumalabas. Marites, hindi kasi ako interesado sa mga ganyang kwentuhan. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa chismis. Pwede bang mag-iba tayo ng topic? Ang turan pa ni Sammy. Ay oo nga pala. Pasensya ka na ha, namiss ko lang kasi yung face to face na chismisan. Biro ko sabay tawa. Para kasi sa akin, hindi magandang pag-usapan ang buhay ng ibang tao. What if buhay natin ang pag-usapan ng ibang tao tapos may mga sinasabi sila na hindi naman totoo? Hindi ba masakit na wala tayo ron para ipagtanggol ang sarili natin? Paliwanag pa ni Sammy. Talagang tinamaan ako sa mga sinabi ni Sammy, Papa Dudut. Tama siya. Panay ako kwento tungkol sa buhay ng ibang tao pero kapag naiisip ko na ako naman ang magiging topic sa chismisan ay ayaw ko. Sabi nga kung ayaw mong gawin sa iyo ay huwag mong gawin sa iyong kapwa. Paano kung dumating ang panahon na ako naman ang pag-uusapan? Ayaw ko naman na ganon ang mangyari. Mabuti at naliwanagan ni Sammy ang pag-iisip ko, Papa Dudut. Para ba akong inuntog ng malakas sa mga sinabi niya sa akin? Kaya simula ng araw na yon ay nangako ako sa aking sarili na hindi na ako magiging chismosa. Baka kasi bumalik sa akin ang mga ginagawa ko. Inisip ko na mas mag-focus na lamang ako sa pagkita ng pera at pag-aalaga sa aking ina. Nagpaalam na rin ako sa group chat naming mga chismosa. Ang sabi ko ay magpapahinga na muna ako sa pagiging chismosa. Pero hindi nila ako pinayagan na mag-leave sa group chat. Doon lang daw ako. At kahit na hindi ako mag-share ng chismis ay wala namang problema sa kanila. Mas okay nga siguro na nandun pa rin ako sa group chat namin para hindi nila ako mapag-usapan. Napaparanoid ako na baka kapag nag-leave ako ay kung ano ang mga sabihin nila laban sa akin. Maganda pa rin na alam ko ang mga pinag-uusapan nila pero magbabasa na lamang ako at hindi na makikisali sa chismisan nila. At baka mapangalawahan pa yung pagpapatawag sa akin sa barangay. Naging mahirap para sa akin ang pag-iretiro ko bilang isang chismosa, Papa Dudut. Maraming beses na natitempt ako na makisali sa chismisan sa group chat at magbahagi ng mga chismis na nasasagap ko sa kanila. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ang ginagawa ko ay kinakausap ko po si Sammy. Ang mga napag-uusapan namin ay tungkol sa buhay naming dalawa at hindi sa buhay ng ibang tao. Nagsuggest pa nga si Sammy para mas lalong lumaki ang kita ko sa pagbebenta ng ulam. Nag-offer siya na i-promote sa mga kakilala niya ang small business ko. Tapos kung may order ay pwede ko yung ipa-deliver sa mga food rider. Yun na raw ang uso sa panahon ngayon. Tinulungan ako ni Sammy para maproseso ko yon. At kung hindi dahil sa kanya ay hindi dadami ang mga suki ko. Isang hapon ay nagpunta sa bahay si Sammy. Nagluto siya ng turon na pang merienda. Dinamihan niya para makakain din kami ni nanay. Sakto na manonood ako noon ng TV at ang palabas ay isang investigative docudrama. Nakinood na rin si Sammy tungkol sa isang babaeng pinagsamantalahan ang episode. At napansin ko si Sammy na habang nakatutok ang mata sa TV ay nanginginig siya hanggang sa lumuluha na siya. Nag-alala ako kung ano ang nangyayari sa kanya at nang tanungin ko siya ay nakiusap siya na baka pwedeng ilipat ko ang channel na pinapanood namin. Pinatay ko na lang ang TV. Bakit? Okay ka lang ba? Ayaw mo ba ng ganong palabas? Ang nag-aalala kong tanong kay Sammy. Hindi agad nakapagsalita si Sammy, Papa Dudut.
Ikinuha ko siya ng tubig kasi talagang nanginginig siya. Ang tagal bago siya kumalma. Hanggang sa nagsalita na siya. Doon na sinabi sa akin ni Sammy na na-trigger ng palabas sa TV ang trauma niya. Nung teenager pa lamang siya ay muntik na siyang mapagsamantalahan ng kanyang stepfather. Mabuti na lamang at nagawa niyang manlaban. Nagsumbong siya sa nanay niya pero hindi ito naniwala at mas pinaniwalaan pa nito ang stepfather niya. Sa takot ni Sammy na maulit ang pangyayaring yon ay naglaya siya. Nakitira siya sa isa niyang tiyahin na hindi rin naging maayos ang pagtrato sa kanya. Nagtiis siya at nang makatapos siya sa pag-aaral ay namuhay na siya ng mag-isa. Yun palang dahilan kung bakit hirap siyang magtiwala sa ibang tao. Hindi ko alam na may ganyang kapalang nakaraan. Malungkot kong wika after na magkwento ni Sammy. Ikaw lang ang pinagsabihan ko ng lahat ng ito ha. Sa lahat ng mga nakilala ko. May tiwala ako sa iyo Marites, ang sabi pa ni Sammy. Huwag kang mag-alala. Safe sa akin ang ikinuwento mo sa akin. Saka matagal na akong tumigil sa pagiging tsismosa. At dahil yon sa iyo. Ikaw ang nagpa-realize sa akin na walang magandang maidudulot sa akin ang pagchichismis sa buhay ng ibang tao, ang sabi ko pa kay Sammy. Maraming salamat. Kahit papaano ay nakagagaan pala ng pakiramdam kapag may napagsasabihan ka ng mga nangyari. Ang sabi ni Sammy at pilit siyang ngumiti. Ipinangako ko kay Sammy na walang makakaalam ng kwento niya sa akin. Kahit pa si nanay. Naawa rin ako sa kanya kasi may nangyari palang ganon sa kanya. Sabi pa ni Sammy hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nawawala ang trauma na yon. Kaya kapag nakakapanood siya ng palabas na may tema ng pananamantala ng isang babae ay bumabalik sa alaala niya ang lahat ng pinagdaanan niya noong kabataan niya. Kaya naging maingat na rin ako sa mga pinapanood ko sa TV. Kapag nasa bahay si Sammy o kung minsan ay hindi na talaga ako nanonood ng TV kapag nandun siya at nagkwekwentuhan na lamang kami. Isang taon na ang lumipas simula nang magkaroon ng lockdown. Nasasanay na ako sa new normal na tinatawag. Nanganak na rin si Olga at malapit na silang ikasal ng boyfriend niya. Ewan ko ba pero bigla akong nainggit sa mga kapatid ko. Sa amin kasi ako na lamang ang walang asawa. Kaya naisipan kong lumandi kahit sa online lang. Gumamit ako ng isang dating app para makakilala ng ibang tao. Siyempre, lalaki ang hanap ko. May nakilala naman ako at itatago ko siya sa pangalan na Ramon. Masarap kausap sa chat si Ramon Papadudut. Seaman siya at nang magkakilala kami sa dating app ay nasa barko siya. Single daw siya at walang sabit. Kung taken na raw siya sana ay hindi ko siya makikilala sa dating app. Niligawan ako ni Ramon kahit na hindi pa kami nagkikita. At dahil sa kasabikan ko na magkaroon ng jowa, ay sinagot ko kaagad siya Papadudut. Ang sabi ni Ramon, kapag nagbakasyon siya sa Pilipinas ay magkikita kaming dalawa. Kilig na kilig ako kapag nagkikwento ako kay Sammy ng tungkol kay Ramon. Sa kanya at kay nanay ko lamang ikinuwento ang pagkakaroon ko ng jowa at hindi sa GC ng mga tsismosa. Para sa akin ay sapat na sa akin na ang mga taong malapit sa akin ang makakaalam ng bagay na yon at kung sino ang nagpapasaya sa akin. After 4 months ay masayang sinabi ni Ramon na malapit na siyang magbakasyon. Nang dumating siya sa Pilipinas ay sinabi niya sa akin at inaya niya ako na makipagkita. Sa unang meet up namin ay sinulit namin ang time namin na magkasama kami. Kumain kami sa labas at binigyan pa ako ni Ramon ng bag at kwintas. Regalo niya raw yon sa akin para sa mga months rin namin na hindi kami magkasama. Ang unang pagkikita namin ay nasundan pa dahil inaya ako ni Ramon na magpunta kami sa beach ng 3 araw. Pumayag ako at inihabilin ko muna si nanay kay Sammy.
Nahirapan nga lang kami sa paghahanap ng beach resort na open na ng panahon na yon. Kaya nag-staycation na lamang kami sa loob ng 3 araw. At may nangyari sa amin ni Ramon. Isinuko ko sa kanya ang bataan. Napakasaya ko kasi talagang pinaramdam ni Ramon sa akin na mahal niya ako. 1 buwan lamang ang bakasyon ni Ramon at muli siyang sumampa sa barko. Sobrang lungkot ko kasi talagang mahal ko na siya at nabitin ako sa mga araw na magkasama kami. Naintindihan ko kung bakit hindi niya pwedeng i-spend ang 1 buwan na ako lang ang kasama niya dahil may pamilya at mga kaibigan siya na matagal niyang hindi nakasama at nakita. Napansin ko na simula nang bumalik sa barko si Ramon ay naging cold siya sa akin. Ang ikli na ng mga reply niya. Hanggang 1 araw ay nakipag-break siya sa akin. Aniya ay hindi na raw kaya ng konsensya niya ang panloloko niya sa akin. Doon niya inamin na may asawa at 2 anak na siya. Pagkatapos niyang aminin ang totoo ay blinako na siya sa lahat. Iyak ako ng iyak. Kaya tumakbo agad ako kay Sammy para ilabas ang bigat na aking nararamdaman. Hayaan mo na lang siya, Marites. May mga lalaki talaga na manloloko. Magpasalamat na lang tayo na natapos na agad ang inyong relasyon. Kasi baka kapag tumagal pa baka mas lumala pang pwedeng mangyari. Tulad ni Sammy sa akin. Tama ka, Sammy. Ang kailangan kong gawin ay kalimutan ang Ramon na yun at mag-move on. Marami pa namang ibang lalaki dyan na matino at hindi manloloko. Himoto ko. Pinilit kong maka-move on kay Ramon. Mahirap pero kinakaya ko kahit papaano. Kapag kailangan kong umiyak ay nandyan palagi si Sammy para damayan ako. Malaki talaga ang naitulong ni Sammy sa akin, Papa Dudut. Yun nga lang kung kailan natatanggap ko nang wala na talaga kami ni Ramon, ay saka ko malalaman na buntis ako. Naramdaman ko kasi noon na parang may kakaiba sa akin. At may mga nakita akong sign na baka nga buntis ako. Kaya agad ako nagpunta sa isang pharmacy para bumili ng pregnancy test kit. Ang malas pa. Kasi nakasabay ko si Marilu na nasa group chat ng mga chismosa. Narinig niya na bumili ako ng pang-PT, Papa Dudut. Marites, ikaw ba ang gagamit ng PT? O sisa ni Marilu? Hindi ako, sinanay. Pagsisinungaling ko. Huwag kang magbiro. Paano mabubuntis ang nanay mo bedridden siya? Ikaw ang gagamit niya, no? Umamin ka na kasi. Sinong ama nang dinadala mo? Tanong pa niya. Pinagpatuloy ko ang pagsisinungaling kay Marilu at sinabi ko na pinabili lamang yon sa akin at hindi ako ang gagamit. Pero ramdam ko na nagduda siya sa sagot ko sa kanya. Na-paranoid din ako na baka pinag-uusapan nila ako. Panayang check ko sa group chat pero wala akong nakita na naging topic nila ang pagbili ko ng PT. Kaya kahit papaano ay nakahinga ko ng maluwag. Pagka-confirm ko na buntis ako ay si Sammy na ang una kong sinabihan. Iyak ako ng iyak kasi alam ko na hindi ako pwedeng panagutan ni Ramon dahil sa may pamilya siya. Ayoko rin na maghabol dahil ayoko ng gulo. Pinalakas ni Sammy ang loob ko. Sabi niya, kaya ko raw yon kahit walang suporta ni Ramon. Ituloy ko raw ang aking pagbubuntis. Umiyak din ang nanay ko nang malaman niya na buntis ako at walang ama. Pero hindi siya nagalit sa akin at gaya ng sinabi ni Sammy ay kaya ko raw na palakihin ang ipinagbubuntis ko kahit na wala si Ramon. Natakot ako maging topic ng chismisan sa aming lugar kaya lahat ay ginawa ko para itago ang paglaki ng aking tiyan. Madalas ay maluwag na damit ang suot ko kapag lumalabas ako ng bahay. Isang araw ay nagpunta sa bahay ang dati kong kachismisan at kababata na si Glenda. Best friend ko siya nung high school kami. Napansin niyang umbok sa aking tiyan at doon ako umamin sa kanya na buntis ako. Tinanong ni Glenda kung sino ang ama at hindi ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya ang katotohanan.
Sa pagkakaalam ko kasi ay mapagkakatiwalaan ko yung si Glenda. Sinabi ko na hindi ako pwedeng panagutan ng ama ng dinadala ko kasi may pamilya siya. Ang sabi ko pa ay niloko ako ni Ramon at nagpanggap itong single. Naawa si Glenda sa akin at nangako siya na wala siyang pagsasabihan ng mga inamin ko sa kanya. At pinanghawakan ko ang pangako niya na yon, Papa Dudut. Wala pang isang linggo ay nakatanggap ako ng chat sa isa sa mga nasa group chat na mga chismosa. Sinabi niya na nakokonsensya na siya, na pinagchichismisan ako ng mga kaibigan namin sa aming lugar. Kalat na raw sa mga chismosa na nabuntis ako ng lalaking may asawa na. Chinek ko ang group chat pero wala naman akong nakita na chat tungkol sa akin. Wala naman daw talaga roon ang chismis tungkol sa akin kundi nasa isang group chat pa. Ako lang daw ang wala sa group chat na yon para mapag-usapan nila ako. Kaya pala hindi na ganon ka-active ang group chat. Kung saan ay kasali ako ay dahil gumawa sila ng hindi ako kasali. Bilang patunay ay nag-send pa si Glenda ng screenshot. At nalaman ko na nagsasabi nga siya ng totoo. Nakiusap na lamang si Glenda sa akin na huwag kong sabihin sa iba na siyang nagchika sa akin na may isa pang GC. Hiyang-hiya ko ng time na yon, Papa Dudut, at hindi ko alam ang aking gagawin. At hindi ko rin alam kung may mukha pa ba akong maihaharap sa mga kalugar ko. Ang naisip kong paraan ay dapat may mas bonggang chismis silang pagpiestahan para mawala ang atensyon nila sa akin. Naisip kong ang sikretong sinabi sa akin ni Sammy. Alam kong mali pero sinabi ko yon sa group chat namin. Sinabi ko na muntik nang mapagsamantalahan noon si Sammy. At hindi nga ako nagkamali na wala na ang atensyon nila sa pagbubuntis ko. At nalipat na ang usapan nila tungkol kay Sammy. Kung ano-ano na ang nasabi nila tungkol kay Sammy. Kagaya ng baka raw inakit ni Sammy ang stepfather nito kaya nagkaroon ng pagpapantasya kay Sammy. Sobra akong nakonsensya sa nagawa kong yon. Late na nga nang ma-realize ko na isang pagtatraidor ang ginawa ko sa aking kaibigan na puro kabutihan ang ipinakita sa akin. Nanalangin na lamang ako na hanggang sa group chat na lamang ang sinabi ko tungkol kay Sammy at hindi na yon lumabas pa. Pero hindi nangyari ang dasal ko dahil nalaman din ni Sammy na alam na ng ilan sa mga kalugar namin ang kanyang nakaraan. Pumunta si Sammy sa bahay at kinausap niya ako. Kinausap pala niya sina Marilu at kinomfort siya kunwari dahil sa muntik na pala siya mapagsamantalahan nung teenager pa siya. Alam kong ikaw ang nagsabi sa kanila noon, Marites. Ikaw lang ang pinagsabihan ko ng bagay na yon. Ang naiiyak na sabi pa ni Sammy. Sorry Sammy. Oo ako nga. Gusto ko lang naman kasi na maalis ang atensyon nila sa pagbubuntis ko ng walang ama. Kaya sinabi ko yun sa kanila. Sorry talaga. Maging ako ay naiiyak na rin. Mas gusto mo pa na ako ang pagpiestahan, Marites? Nagtiwala ako sa iyo kasi kaibigan kita, ang turan pa ni Sammy. Alam ko na sa sandaling yon ay tapos na ang pagkakaibigan namin ni Sammy at kasalanan ko yon. Hindi ako nag-isip. Mas ginusto ko pa siyang ipahamak para lamang maisalba ang aking sarili. Simula ng araw na yon ay hindi na ako pinansin pa ni Sammy, Papa Dudut. Ganon pa man ay hindi niya ako puwersa na bayaran siya sa perang nahiram ko sa kanya. Dumating na ang kabuwanan ko, alam ko na anumang araw ay manganganak na ako. Hindi pa nga lang ako makapunta sa ospital kasi kulang ang pera ko. Hanggang isang gabi ay nanakit na ng husto ang tiyan ko at feeling ko ay magle-labor na ako. Hindi ko na ginising si nanay kasi alam ko na hindi niya rin ako matutulungan. Pero nagising din si nanay dahil hindi ko mapigilan ang pagsigaw dahil sa sobrang sakit. Wala na akong choice noon kundi ang dalhin ang sarili ko sa ospital kaya inihanda ko na ang aking sarili. Pero nagulat ako nang kumatok si Sammy at narinig niya pala ang pagsigaw ko. Si Sammy na ang nagdala sa akin sa ospital, Papa Dudut. Hanggang sa mga anak ako ay siya ang naroon. Mas lalo tuloy ako na konsensya
sa nagawa ko sa kanya. Hindi ko po akalain na after ng nagawa ko ay magagawa pa rin niya akong pakitaan ng kabutihan. Nang nalaman ng mga kapatid ko na nanganak ako ay nagpadala naman sila ng pera para sa pambayad sa ospital. Nang makauwi na kami ng anak ko ay hindi na ulit ako pinansin ni Sammy. Marahil ay tinulungan niya lamang ako dahil sa nangangailangan ako ng tulong pero hindi pa rin niya ako napapatawad. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nag-uusap ni Sammy. Nung bininyagan ng anak ko ay gusto ko sana siyang kunin na ninang pero nahiya na ako. Ang kapal na ng mukha ko kapag ginawa ko pa yon. Naintindihan ko naman kung bakit hindi na ako kinakausap pa ni Sammy dahil sa kasalanan ko sa kanya. Pero umaasa pa rin ako na balang araw ay mag-uusap muli kami at maibabalik namin ang pagkakaibigan na nasira ko. Napagtanto ko rin na hindi worth it ang pagkakalat ko sa sikreto ni Sammy para lamang maisalba ko ang aking sarili dahil ang pagkakaibigan naming dalawa ang nagiging kapalit noon. Hindi na rin ako nakipagtsismisan at natuto na ako sa mga nangyari at hindi na ako babalik pa sa pagiging tsismosa kahit kailan, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Marites. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe po sa aming second channel. And ganoon din sa Gian Gianna Vlogs. Alam po ninyo kapag pinagkakatiwalaan tayo ng isang tao ng sikreto nila ay matuto po tayong huwag sirain ang tiwalang ibinigay nila sa atin. Hindi rin maganda na pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Lalo na't hindi ka naman apektado sa buhay na meron sila. Hayaan mo sila at bigyan mo ng focus ay ang sarili mong buhay kung paano mo ito mapapaunlad at mas mapapabuti. Sadyang hindi maiwasan kung minsan ang pagkwentuhan pero dapat ay meron itong kontrol. At bago ka magkwento ng isang bagay ay tanungin mo muna ang sarili mo, no? Kung alam mo ba ang buong kwento at kung may ibang tao bang maapektuhan. Tandaan natin na ang pagsira ng reputasyon ng iba ay hindi mo ikakaangat bagkus ito ay ikakababa ng iyong moralidad bilang isang uri ng tao. Bago mo rin husgahan ang dumi ng iba ay tumingin ka muna sa salamin at tingnan kung ikaw ba ay malinis at walang bahid ng dungis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa pagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.